Ang hangin sa loob ng opisina ng abogado ay kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan ni Arabella. Bawat paghinga niya ay tila nanunuot sa kanyang lalamunan, mabigat at puno ng hindi masabing pighati. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas mula nang ihatid niya ang kanyang ama, si General Ricardo Reyes, sa huling hantungan. Ang sakit ay sariwa pa, isang bukas na sugat sa kanyang puso. At ngayon, heto siya, nakaupo sa harap ng isang lalaking hindi niya kilala, pinipilit pakinggan ang mga huling salita ng amang iniwan siya. At bilang panghuling probisyon, nagsimulang magsalita si Atty. Gonzaga, ang kanyang boses ay formal at walang anumang emosyon. Itinaas nito ang kanyang salamin at tiningnan si Arabella ng diretso sa mata. Ang lahat ng ari-arian, negosyo, at pananalapi na iiwan ni General Ricardo Reyes ay mapupunta sa kanyang kaisa-isang anak, si Binibining Arabella Reyes. Napahinga ng maluwag si Ara. Iyon lang naman pala. Isang simpleng paglilipat ng mana. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Sa isang kondisyon. Ang bawat letra sa salitang iyon ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Ara. Naramdaman niya ang unti-unting paninigas ng kanyang mga kalamnan. Alinsunod sa hindi matitinag na kahilingan ni General Reyes, pagpapatuloy ng abogado, binubuklat ang huling pahina ng testamento. Ang paglilipat ng lahat ng mana ay magkakabisa lamang kung si Binibining Arabella Reyes ay pumayag na magpakasal kay General Dante Salcedo sa loob ng isang buwan mula sa araw na ito. Parang huminto ang mundo ni Ara. Ang mga salita ay lumutang sa hangin, walang kahulugan, parang isang masamang biro. Napalingon siya sa lalaking tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Ang lalaking gayon lang niya nakita muli pagkatapos ng libing. General Dante Salcedo. Ang kanang kamay ng kanyang ama. Isang lalaking tila inukit mula sa bato, matigas ang panga, hindi gumagalaw ang mga balikat, at ang mga mata ay kasing lalim at kasing lamig ng karagatan sa gitna ng bagyo. Wala siyang makitang kahit anong emosyon sa mukha nito. Walang gulat. Walang awa. Tila ba alam na nito ang lahat? At kung sakaling hindi matupad ang kondisyong ito, dagdag ni Atty. Gonzaga, ang kanyang boses ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kabaong. Ang kabuuan ng yaman ni General Reyes ay otomatikong idodonate sa mga piling charitable institution ng militar. Walang may iwan kay Binibining Reyes, maliban sa kanyang personal na mga gamit. Hindi na makahinga si Ara. Ito ay isang bitag. Isang perpektong bitag na inilatag ng sarili niyang ama. Bakit? Bakit gagawin sa kanya ito? Ang lahat ng alaala niya sa kanyang ama, isang amang mapagmahal, isang amang tagapagtanggol, ay biglang gumuho. Ang natira ay ang imahe ng isang estranghero na kinontrol ang buhay niya kahit mula sa libingan. Tiningnan niya muli si General Salcedo. Ang lalaking ito ang susi sa kanyang selda. Binibining Reyes, tanong ng abogado, ang boses ay nagbabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ano po ang inyong desisyon? Desisyon? Anong desisyon ang mayroon siya? Ang maging asawa ng isang estrangherong yelo o ang mawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya at magsimula sa wala? Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni General Salcedo, alam niyang walang saysay ang lahat. Nakatingin ito sa kanya, hindi bilang isang babae, kundi bilang isang misyon. Isang utos na kailangang tuparin. Napayuko siya. Ang mga luha ay nagbabadya ng pumatak. Sa isang tinig na basag at halos hindi marinig, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Pumapayag po ako. Ang kasal ay ginanap makalipas ang 2 linggo. Hindi ito ang kasal na pinangarap ni Ara. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga ngiti mula sa pamilya at kaibigan. Naganap iyon sa isang maliit at tahimik na opisina sa City Hall. Siya, si General Dante Salcedo, at si Atty. Gonzaga bilang saksi. Iyon lang. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, habang si Dante ay nakauniforme. Ang kanyang mga medalya ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang mga ito ay tila mas may buhay kaysa sa lalaking nagsusuot sa kanila. Do you, Arabella Reyes, take this man, Dante Salcedo, to be your lawfully wedded husband? Tanong ng huwes, ang boses ay tila pagod na. Napalunok si Ara. Tumingin siya kay Dante. Nakatingin ito sa malayo, sa may bintana,
Tila ba may mas mahalagang bagay na iniisip kaysa sa kasal na nagaganap? Ay! Edo, halos pabulong niyang sagot. And do you, Dante Salcedo, take this woman, Arabella Reyes, to be your lawfully wedded wife? Yes, sagot ni Dante. Mabilis. Formal. Walang pag-aalinlangan. Parang sumasagot sa isang roll call. Pagkatapos ng pagpirma sa marriage contract, na para kay Ara ay parang pagpirma sa sarili niyang sentensya, natapos na ang lahat. Walang halik. Walang yakap. Isang simpleng tangulang mula kay Dante. Ang biyahe pa uwi sa mansyon ng mga Reyes, na ngayon ay mansyon na nila, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Ara ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw ng syudad, bawat isa ay tila nangungutya sa kadilimang bumabalot sa kanyang buhay. Ang mansyon na dati niyang tahanan ay tila naging isang malaking haula. Bawat sulok ay puno ng alaala ng kanyang ama, at ngayon, bawat alaala ay may kasamang kirot ng pagtataksil. Sabay silang pumasok sa malaking pinto. Ang mga katulong ay nakayuko, bumabati sa bagong mag-asawa. Umakyat si Dante sa engrandeng hagdanan. Sumunod si Ara, ang mga paa ay tila may pabigat. Huminto ito sa tapat ng master's bedroom, ang kwarto ng kanyang ama. Ito na siguro iyon. Ang simula ng kanilang pagsasama. Ngunit nilagpasan lang ito ni Dante. Huminto siya sa tapat ng isang guest room sa kabilang dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang pinto, at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang susi. Inabot niya ito kay Ara. Napakunot ang noo ni Ara, hindi maintindihan. Ito ang kwarto mo, sabi ni Dante, ang boses ay kasing patag ng isang disyerto. Ang mga gamit mo ay naipadala ko na dito kanina. Natigilan si Ara. Isang susi. Isang hiwalay na kwarto. Sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Magpahinga ka na, dagdag ni Dante, bago tumalikod at naglakad patungo sa master's bedroom, isinara ang pinto sa likuran niya nang walang anumang ingay. Naiwan si Ara na nakatayo sa pasilyo, hawak ang malamig na susi sa kanyang nanginginig na kamay. Ang susi ay hindi simbolo ng isang bagong tahanan. Ito ay simbolo ng kanyang kulungan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwartong inilaan para sa kanya. Malaki ito at maganda, ngunit walang buhay. Pakiramdam niya ay isa siyang bisita sa sarili niyang bahay. Umupo siya sa gilid ng kama, ang katawan ay nanghihina. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Naramdaman niya ang pag-agos ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Isang butil. 2. Hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Yumuko siya, hinayaan ang sariling umiyak sa katahimikan ng gabi. Ang tanging tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan ay para sa lalaking naglagay sa kanya sa sitwasyong ito. Sa isang mahinang bulong na tanging ang 4 na sulok ng silid ang nakarinig, tinawag niya ang kanyang ama. Ito ba talaga ang gusto ninyo, Papa? Ang pag-click ng seradura ng pinto ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Dante sa gitna ng master's bedroom, ang likod ay nakasandal sa matigas na kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang imahe ni Arabella, ang kanyang mga matang nagtatanong, ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang susi, ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Isa itong misyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isang huling tungkulin para sa general na itinuring niyang pangalawang ama. Protektahan ang anak nito. Iyon lang. Walang emosyon. Walang personal na ugnayan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nilibot ang tingin sa silid. Ang kwartong ito ay salamin ng kanyang pagkatao. Walang palamuti. Ang kama ay perpektong nakaayos, ang mga damit sa bukas na aparador ay nakatupi na parang pang-inspeksyon. Ang tanging personal na bagay sa buong silid ay isang maliit na silver-framed na litrato sa kanyang bedside table. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Kinuha niya ang litrato. Isang babaeng nakangiti ang nakatingin pabalik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa saya, ang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Nakasuot ito ng uniforme ng militar, katulad niya. Si Eliza. Ang pangalan ay isang matalim na kirot sa kanyang dibdib, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang kanyang tawa, ang kanyang tapang, ang kanyang mga pangarap lahat ay naging abo. At sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa, alam ni Dante na may kasalanan siya.
Ang pakiramdam na iyon, ang bigat ng pagkakasala, ay isang halimaw na hindi natutulog. At ngayong gabi, ang halimaw ay gutom na gutom. Ibinaba niya ang litrato, tila napapaso. Hindi. Hindi niya hahayaang lamunin siya nito. Mabilis niyang hinubad ang kanyang formal na uniforme, inilapag ito ng maingat sa isang silya. Nagpalit siya ng isang simpleng t-shirt at shorts. At pagkatapos, tulad ng isang makina, dumapa siya sa sahig. Isa. Ang imahe ni Arabella sa City Hall, mukhang nawawala sa kanyang puting bestida. Dalawa. Ang malamig na pakiramdam ng wedding ring sa kanyang daliri. Isang kadena. Tatlo. Patawarin mo ako, Eliza, bulong niya sa sahig. 4. 5. 10. 20. Pinilit niyang isipin ang mga numero lang. Ang sakit ng kanyang mga kalamnan. Ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Anumang bagay para burahin ang mga mukha sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng pinakasalan niya dahil sa tungkulin at ang mukha ng babaeng nawala sa kanya dahil sa kanyang desisyon. Isang iglap, bumalik ang alaala. Ang ingay ng static sa radyo. Ang boses na nag-uulat mula sa kabilang linya, basag at nanginginig. Ang tatlong salitang sumira sa kanyang mundo. I confirmed, sir. Si Lieutenant si Eliza. Killed in action. Hindi na niya namalayan ang bilang. Basta't itinuloy lang niya ang pag-push up, ang katawan ay sumisigaw sa pagod, hanggang sa ang tanging nararamdaman na lang niya ay ang pisikal na sakit. Mas madaling tiisin iyon. Mas madaling kontrolin. Kinabukasan, ang katahimikan sa malawak na dining hall ay mas mabigat pa kaysa sa gabi. Naunang bumaba si Dante. Nakaupo na siya sa dulo ng mahabang mesa, isang tasa ng mainit na kape sa kanyang tabi. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pahayagang hawak. Narinig niya ang marahang mga yapak ni Arabella sa hagdanan. Naramdaman niya ang pag-aalangan nito sa may pintuan ng silid kainan. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya itinaas ang kanyang mga mata mula sa diaryo. Good morning, sir, mahinang bati ni Ara, ang boses ay may bahid pa rin ng kalungkutan mula kagabi. Walang sagot. Ibinaba lang ni Dante ang kanyang pahayagan para uminom ng kape, at muli itong itinaas, isang pader ng papel sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pag-upo ni Ara sa kabilang dulo ng mesa, 10 upuan ang layo sa kanya. Inihain ng katulong ang kanyang almusal. Nakita niyang tinusok-tusok lang ni Ara ang pagkain gamit ang tinidor, walang ganang kumain. Bawat segundo ng katahimikan ay isang patunay ng kanilang kasunduan. Siya ang general. Ito ang kanyang asawa sa papel. Siya ang magbibigay ng proteksyon. Ito ang mananatili sa kanyang lugar. Malinaw. Simple. Ngunit nang matapos siyang kumain at tumayo, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Papunta siya sa pintuan nang mapansin niyang nakatayo si Arabella malapit sa isang silya kung saan niya isinabit ang kanyang unipormeng pormal kagabi. Nakatayo lang ito doon, nakatingin sa kasuotan. Ang mga gintong sagisag sa balikat, ang mga makukulay na ribon ng medalya sa dibdib, ang matigas na tela ng uniporme. Tila ba pinag-aaralan nito ang isang bagay na hindi nito maintindihan. Pagkatapos, sa isang kilos na nagpatigil sa paghinga ni Dante, dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri, marahan at nag-aalinlangan, ay dumampi sa manggas ng uniporme. Isang simpleng hipo, puno ng pag-usisa. Isang biglaang bugso ng takot, isang takot na hindi niya naramdaman sa gitna ng digmaan, ang kumalat sa kanyang sistema. Nakita niya ang isang nakakakilabot na imahe, ang unipormeng iyon sa katawan ni Ara. Ang ngiti ni Eliza. Ang balita sa radyo. Hindi. Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, mas malamig at mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Nagulat si Ara. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parang napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at kahihiyan. Tinalikuran sila ni Dante nang hindi na muling nagsasalita. Habang naglalakad siya palayo, ang tibok ng kanyang puso ay kumakaripas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang takot na maulit ang nakaraan. Lumipas ang mga araw na parang mga aninong nagdaraan, walang kulay, walang ingay.
Para kay Arabella, ang bawat umaga ay pare-pareho. Gigising siya sa isang malaking silid na pakiramdam niya ay hindi kanya. Kakain siya ng almusal sa isang mahabang mesa, sa tapat ng isang upuang laging bakante dahil maagang umaalis si Dante. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang mga tingin ng mga katulong na puno ng awa. Naging isang multo si Ara sa sarili niyang bahay. Isang anino na gumagala sa mga pasilyo, isang palamuti na walang nakakapansin. Ang mga salita ni Dante noong umagang iyon, "Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko," ay tumatak sa kanyang isipan. Isang pader na hindi niya kayang akyatin. Ang pagiging asawa ni General Dante Salcedo ay mas malala pa sa pagiging isang bilanggo. Ang isang bilanggo, alam niyang nakakulong siya. Malaya siyang nakakagalaw, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakakadena sa pagwawalang bahala ng lalaking dapat sana ikanyang katuwang. Isang hapon, sa paghahanap ng kahit anong makakaabala sa kanyang isipan, napadpad siya sa library ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at pinakintab na kahoy ay nagbalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Dito siya madalas dalhin ni Papa Ricardo para magbasa. Ang kaalaman, anak, ay isang sandata, madalas sabihin ng kanyang ama. Ngunit anong laban ang ipapanalo niya kung ang kalaban niya ay ang sarili niyang asawa? Nilakad niya ang mga hilera ng libro. Karamihan ay tungkol sa kasaysayan, pilosopiya, at sining. Ngunit sa isang sulok, may isang estante na bihira niyang puntahan. Ang seksyon ng militar. Kinuha niya ang isang makapal na libro, The Art of War ni Sun Tzu. Binuklat niya ito. Sa loob, may mga sulat kamay ng kanyang ama sa gilid ng mga pahina. Mga nota, mga tanong, mga realisasyon. Sa ilalim ng isang partikular na linya, "If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles," may isinulat ang kanyang ama. "Dante, basahin mo ito." Tila isang kidlat ang gumuhit sa isipan ni Ara. Kilalanin ang kalaban. Kilalanin ang sarili. Ang mundo ni Dante, ang mundo ng militar, ay isang hiwaga sa kanya. Isang lugar na kinatatakutan at kinamumuhian niya dahil ito ang umagaw sa atensyon ng kanyang ama, at ngayon, ito ang pader sa pagitan nila ni Dante. Paano niya lalabanan ang isang bagay na hindi niya naiintindihan? Sa tabi ng mga libro, may isang album ng mga litrato. Binuksan niya ito. Nakita niya ang mga larawan ng kanyang ama bilang isang batang kadete. Nakita niya ang mga larawan niya kasama si Dante, na noon ay isang batang tenyente pa lamang. Ang mga mata ay puno pa ng pangarap at hindi pa nababalutan ng yelo. Ito ang mundo nila. At siya, nasa labas lang, nakasilip. Isang ideyang nakakatakot, isang ideyang tila kabaliwan, ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Palihim siyang umalis ng bahay, nagpahatid sa isang taxi papunta sa isang lugar na hindi niya aakalaing pupuntahan niya. Isang recruitment center ng Armed Forces of the Philippines. Pumasok siya sa loob, ang puso niya ay kumakabog. Ang mga poster sa pader ay nagpapakita ng mga sundalong nakangiti, tumatakbo, nagsasanay. "Serve your country," sabi sa isang poster. Ngunit hindi ang bansa ang nasa isip ni Ara. Ang nasa isip niya ay ang laban para sa kanyang sarili. "Ma'am, ano pong maitutulong ko?" tanong ng isang babaeng nakauniporme. Gusto ko lang po sanang magtanong," sabi ni Ara, pinipilit na huwag mautal. "Tungkol po sa reservist training." Sa mga sumunod na araw, isang bagong apoy ang nag-alab sa loob ni Ara. Ang bawat umaga ay hindi na tungkol sa paghihintay, kundi sa paghahanda. Ang malawak na giveaway sa mansyon, na dati napupuno lang ng alikabok, ay naging kanyang training ground. Tumatakbo siya sa treadmill hanggang sa manghina ang kanyang mga tuhod. Nagbubuhat siya ng mga dumbbells hanggang sa manginig ang kanyang mga braso. Ang bawat patak ng pawis ay isang paglilinis sa kanyang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang bawat sakit ng kalamnan ay isang paalala na may kontrol pa rin siya sa kanyang sariling katawan. Hanggang sa dumating ang araw na hawak na niya ang application form kumpleto na. Hinintay niya si Dante ng gabing iyon. Alam niyang nasa kanyang study ito, nagtatrabaho. Kumatok siya ng 3 beses, ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. "Pasok," sabi ng isang boses mula sa loob, walang emosyon. Binuksan ni Ara ang pinto. Nakaupo si Dante sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay iluminado ng liwanag mula sa kanyang laptop.
Hindi man lang ito nag-abalang tumingin sa kanya. May kailangan ka, tanong nito, ang mga daliri ay patuloy sa pagtipa sa keyboard. Naglakad si Ara palapit, bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Huminto siya sa harap ng mesa. Inilapag niya ang puting folder sa ibabaw ng mga papeles ni Dante. Tumigil sa pagtipa si Dante. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa folder, patungo sa mga kamay ni Ara, at sa wakas, sa mukha nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tiningnan siya ni Dante ng diretso sa mata. May pagtataka sa mga mata nito. Tiningnan ni Ara ang lalaking kanyang asawa, ang general na kayang mag-utos sa libu-libong sundalo, ngunit hindi siya kayang bigyan ng isang salita ng kabaitan. At sa pagkakataong ito, hindi takot ang nasa boses niya. Hindi pagmamakaawa, kundi determinasyon. Gusto kong pumasok sa military, sir. Napakunot ang noo ni Dante, isang maliit na guhit ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mukha. Bilang isang reservist. Sa isang iglap, ang maskara ng general ay nabasag. Ang kalmadong anyo ni Dante ay naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Ara sa kanya, isang halo ng purong pagkabigla at hindi maitatagong galit. Tumayo ito mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay napakuyom sa ibabaw ng mesa. Ano nang sinabi mo? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Hindi na tinag si Ara. Inulit niya ang kanyang sinabi, mas malinaw, mas matatag. Sabi ko, papasok ako sa military. Para sa basic citizen military training. Kinuha ni Dante ang folder at binuksan ito na parang dudurugin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat, sa pangalan ni Ara, sa kanyang pirma. At pagkatapos, ibinato niya ito pabalik sa mesa. Hindi, sabi niya, ang isang salita ay parang isang pinal na hatol. Hindi ka papasok. Wala kang karapatang pigilan ako, sagot ni Ara, nagulat sa sariling tapang. I'm the citizen of this country. It's my right. Right? Halos matawa si Dante sa sinabi niya, isang tawang walang saya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Arabella. Akala mo ba laro-laro lang ito? Isang adventure. This isn't one of your socialite hobbies. At sa tingin mo ba iyon ang dahilan ko, sumbat ni Ara? Sa tingin mo ba ginagawa ko to para lang maglibang? Kung gayon, bakit? Ano ang gusto mong patunayan? Sigaw ni Dante, ang kanyang boses ay umalinggaw sa study. Na kaya mong magtiis? Na matapang ka? Hindi mo kailangang gawin yan. Ang tungkulin ko ay protektahan ka, hindi hayaan kang magpakapahamak. Hindi ko hinihingi ang proteksyon mo, sagot ni Ara, ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay pilit niyang nilalabanan. Ang hinihiling ko ay ang karapatan kong intindihin ang mundong ginagalawan mo. Ang mundong kinuha sa akin si Papa. Ang mundong naglagay ng pader sa pagitan nating dalawa. Natigilan si Dante. Ang mga salita ni Ara ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Sa unang pagkakataon, hindi na ito ang mahinang babaeng umiiyak sa kanyang silid. Sa harap niya ay isang babaeng lumalaban. Ngunit ang takot sa loob niya ay mas malakas kaysa sa kanyang paghanga. Ang imahe ni Eliza, duguan, walang buhay, nakasuot ng uniforme, ay muling sumagi sa kanyang isipan. Hindi mo alam ang pinapasok mo, mariin niyang sabi, ang boses ay puno ng pait. Kaya nga gusto kong malaman, sigaw ni Ara pabalik, ang kanyang boses ay basag na. Dahil pagod na akong maging estranghero sa sarili kong buhay. Tumalikod si Dante, hindi na kayang tingnan ang determinasyon sa mga mata ni Ara. Huminga siya ng malalim, sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Ang usapan ay tapos na. Hindi ka aalis sa bahay na ito. Kinabukasan, naramdaman ni Ara ang bigat ng kapangyarihan ng isang general. Ang kanyang mga tawag sa recruitment center ay hindi na sinasagot. Ang kanyang mga email ay bumabalik. Alam niyang si Dante ang may gawa nito. Ngunit hindi sumuko si Ara. Nagpunta siya ng personal sa opisina ng mataas na opisyal na namamahala sa recruitment. Gamit ang pangalan ng kanyang ama, nagpumilit siyang makapasok. Ipinaliwanag niya ang kanyang kaso, ipinakita na kumpleto ang kanyang mga papeles at pasado siya sa lahat ng kwalifikasyon. General Reyes was a good man, sabi ng opisyal, isang matandang koronel na kaibigan ng kanyang ama. Kung ito ang gusto ng kanyang anak, sino ako para tumutol?
Nang malaman ito ni Dante, ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Natalo siya. Isang hapon, habang nagkakape si Dante sa isang maliit na coffee shop malapit sa kampo, isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanyang mesa. Mukhang malalim ang iniisip mo, Seiji. Tumingala si Dante. Si Major Katrina Velasco. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang uniforme ay walang gusot. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Eliza, at sa paglipas ng mga taon, naging isang constant presence sa buhay ni Dante, isang paalala ng nakaraan. Kat, bati niya. Umupo si Katrina sa tapat niya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nabalitaan ko. Tungkol sa asawa mo. Totoo bang sasali siya sa training? Tumango lang si Dante, ang tingin ay nasa kanyang tasa ng kape. Marahang inilagay ni Katrina ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Dante. Ang kanyang hipo ay magaan, ngunit may bigat. She's just a child, Dante. A spoiled brat looking for attention. Hindi niya naiintindihan ang mundo natin. Humigpit ang pagkakahawak ni Dante sa tasa. Ang mundo ni Eliza, pagpapatuloy ni Katrina, ang kanyang boses ay isang malambing na bulong. She's trying to replace her. But she can't. No one can. Ang mga salita ni Katrina ay laso na unti-unting kumakalat sa ugat ni Dante, pinapakain ang mga demonyo ng kanyang pagdududa. Baka tama si Kat, baka isa lang itong paraan ni Ara para makuha ang kanyang atensyon. Isang mapanganib na laro. Dumating ang araw. Ang unang araw ng training. Nakatayo si General Dante Salcedo sa isang mataas na entablado. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa daan-daang bagong mukha na nakahanay sa ilalim ng init ng araw. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw habang binibigyan niya sila ng welcome address, puno ng mga salita tungkol sa disiplina, sakripisyo, at paglilingkod sa bayan. Ang kanyang tingin ay lumibot sa buong hanay. At pagkatapos natagpuan niya ito. Sa gitna ng karamihan, si Arabella. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na bun, ilang hibla ang tumatakas at dumidikit sa kanyang pawisang noo. Ang kanyang damit ay maluwag na unipormeng pang-training. Ang kanyang mukha ay medyo marumi na dahil sa alikabok, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. At ang kanyang mga mata nakatingin sila ng diretso sa kanya. Walang takot. Puno ng isang tahimik na hamon. Naramdaman ni Dante ang paghigpit ng kanyang kamao sa kanyang tagiliran. Nawala ang lahat ng salita sa kanyang isipan. Nandito siya. Ginawa niya. Ang digmaan ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi sa malayong kabundukan, kundi sa loob mismo ng kanyang kampo. Sa loob mismo ng kanyang puso. Kung akala ni Arabella ay handa na siya, nagkamali siya ng malaki. Ang unang linggo sa kampo ay isang brutal na sampal mula sa realidad. Ang buhay na kinalakihan niya, ang malambot na kama, ang masasarap na pagkain, ang kalayaan na gawin ang gusto niya, ay biglang naging isang malayong panaginip. Ang umaga ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw, sa isang malakas na tunog ng pito na tila pumupunit sa katahimikan ng madaling araw. Kasunod nito ay ang sigaw ng mga training officer, bumangon. Tayo! Labas! Ang lahat ay isang karera laban sa oras. 5 minuto para maligo sa nagielong tubig. 10 minuto para magbihis ng uniforme at ayusin ang kama na dapat ay walang kahit isang lukot. Pagkatapos ay ang pagtakbo sa ilalim ng mga bituin, ang hangin ay nanunuot sa kanyang mga baga, ang kanyang mga kalamnan na hindi sanay ay sumisigaw sa sakit. Ang almusal ay hindi na isang marangyang pagkain, kundi isang mabilisang pagsubo ng kanin at tuyo, habang nakaupo sa isang sementadong sahig. Hoy, Reyes, sigaw ng isang officer habang dumadaan sa kanyang likuran. Hindi ito 5-star hotel. Bilisan mo dyan. Hindi siya makasagot. Tumango lang siya at pilit na nilunok ang pagkain na tila buhangin sa kanyang lalamunan. Sa lahat ng paghihirap, ang pinakamasakit ay ang pag-iisa. Nabalitaan kaagad ng lahat na siya ang asawa ni General Salcedo. Ang balitang iyon ay naging isang pader, mas mataas at mas matibay kaysa sa anumang pader sa kampo. Walang nangangahas na kumausap sa kanya. Walang gustong maging kapartner niya sa mga drill. Para sa kanila, siya ay isang dayuhan, isang key espesyal na maaaring maging dahilan ng kanilang kapahamakan. Baka isumbong tayo niyan sa asawa niya, narinig niyang bulong ng isang kasamahan.
Pabigat lang yan dito, sabi naman ng isa pa. Nagkukunwari siyang walang naririnig, ngunit ang bawat salita ay isang maliit na hiwa sa kanyang puso. Ang training ay isang walang katapusang pagsubok. Paggapang sa putikan, pag-akyat sa mga pader, pagbuhat ng mga mabibigat na kahoy. Sa bawat gawain, laging nahuli si Ara. Ang kanyang katawan, kahit na sinubukan niyang ihanda, ay hindi sanay sa ganitong klase ng hirap. Isang hapon, habang nagsasanay sila ng low crawl sa isang maputik na field, nadulas si Ara at napasubsob ang kanyang mukha sa putik. Narinig niya ang tawanan ng ilan. Isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Tumingala siya. Si Major Katrina Velasco. Nakatayo ito, ang kanyang uniforme ay malinis pa rin, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Anong problema, trainee? Tanong ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit puno ng pang-uyam. Napagod ka na ba sa paglalaro ng sundalo-sundaluhan? Hindi sumagot si Ara. Sinubukan niyang bumangon. Dahil lang sa isang maliit na putik, susuko ka na, pagpapatuloy ni Katrina, ang boses ay lumakas para marinig ng lahat. Ang unipormeng iyan ay sagrado. At dahil sa pagiging lampa mo, binaboy mo ito. Give me 20 push-ups. Now! Walang nagawa si Ara kundi sumunod. Habang ginagawa niya ang mga push-up sa putikan, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod at kahihiyan. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. At sa di kalayuan, sa bintana ng isang opisina, alam niyang may isang pares ng mga matang nanonood din, ang mga mata ng kanyang asawa. Dumating ang gabi at kasama nito ang isang bagong pagsubok, isang night navigation exercise. Hating gabi, bawat isa sa kanila ay binigyan ng isang kompas at isang mapa at inutusang hanapin ang daan pabalik sa kampo mula sa gitna ng kakahuyan. Nagsimulang umulan. Ang dilim ng gubat ay tila lumamon sa liwanag ng kanilang mga flashlight. Sa kanyang pagmamadali at pag-aalala, mali ang naging liko ni Ara. Maya-maya, napagtanto niyang nag-iisa na siya. Ang mga boses ng kanyang mga kasama ay nawala na, napalitan ng mga kakaibang tunog ng gubat. Panic. Iyon ang unang pumasok sa kanyang isipan. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hello, sigaw niya, ang boses ay nanginginig. May tao ba dyan? Walang sumagot. Napasandal siya sa isang puno, ang pagod at takot ay unti-unti nang lumalamon sa kanya. Basang-basa na siya sa ulan, at nagsisimula na siyang manginig sa ginaw. Dito na ba siya mamamatay? Isang katawa-tawang balita, asawa ng general, namatay dahil naligaw sa gubat. Bigla, may isang tunog ng mga nabaling sanga sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon, itinaas ang kanyang flashlight. Isang matangkad na figura ang nakatayo doon. Nakasuot ng itim na jacket, ang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Si Dante. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Hiya. Galit? O isang hindi maipaliwanag na ginhawa? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dante, ang boses ay kasing lamig ng ulan. Naligaw ako, amin ni Ara, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi nagsalita si Dante. Kinuha nito ang mapa mula sa kanyang kamay. Tiningnan ito saglit sa ilalim ng liwanag ng kanyang sariling flashlight. Pagkatapos, itinuro nito ang isang direksyon. Doon ang daan pabalik. Sundan mo lang ang sapa. Iyon lang. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Sandali, tawag ni Ara. Hindi mo ba ako sasamahan? Huminto si Dante ngunit hindi lumingon. Kaya mo nang mag-isa. Isa kang sundalo, hindi ba? At tulad ng isang multo, naglaho ito sa kadiliman, iniwan si Ara na muling nag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting liwanag na ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang makitid na higaan, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan. Nilalagnat siya. Ang pagod, gutom at pagkababad sa ulan ay nagsama-sama na. Pumikit siya, ang kanyang isipan ay naglalakbay sa pagitan ng panaginip at realidad. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, tila may naramdaman siyang isang bagay na malamig sa kanyang noo. Isang palad. Isang kamay na marahan na sumusukat ng kanyang temperatura. At may narinig siyang isang bulong. Isang pamilyar na boses, puno ng isang emosyong hindi niya pa narinig dati. Pag-aalala?
Pagkabigo. Ano ba nang pinapatunayan mo, Arabella? Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ngunit walang tao sa kanyang tabi. Ang tanging naroon ay ang kadiliman at ang tunog ng paghinga ng kanyang mga kasama sa tulugan. Isang panaginip lang ba iyon? O isang multo na dumalaw sa gitna ng gabi? Mula sa bintana ng kanyang opisina, kitang-kita ni Dante ang buong training ground. Ang bintanang iyon ay naging kanyang lihim na bantayan. Dito niya pinapanood si Arabella. Dito niya nasasaksihan ang bawat paghihirap at bawat maliit na tagumpay nito nang hindi nito nalalaman. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Tungkulin? Siguro. O baka isang uri ng pag-usisa na ayaw niyang aminin. Nakita niya itong paulit-ulit na nahuhulog sa obstacle course, ngunit paulit-ulit ding bumabangon, ang mukha ay marumi ngunit ang mga mata ay nagniningas pa rin. Nakita niya itong pilit na tinatapos ang bawat takbo, kahit na ang paghinga nito ay parang pinuputol na. Hindi na ito ang babaeng nakita niya sa opisina ng abogado, ang babaeng mukhang babasagin anumang oras. Ang babaeng nasa training ground ngayon ay may kakaibang tigas, isang katatagan na hindi niya inaasahan. Isang bagay sa loob niya, isang bagay na matagal nang natutulog, ang nagsimulang gumalaw. Paghanga. Noong gabing nilagnat ito, hindi niya napigilan ang sarili. Pinasok niya ang barracks ng tulog na ang lahat, isang anino sa kadiliman. Dinama niya ang noo nito. Mainit. Masyadong mainit. Sa isang iglap nawala ang general. Ang natira ay si Dante, isang lalaking nakakaramdam ng pag-aalala. Ano ba nang pinapatunayan mo, Arabella? Bulong niya, bago mabilis na umalis, takot na baka may makakita sa kanyang kahinaan. Ang pagbabagong ito sa kanyang sarili ay hindi lingid sa kaalaman ng isa pang pares ng matalas na mga mata. Sabi ng isang boses sa may pinto ng kanyang opisina. Hindi lumingon si Dante. Alam na niya kung sino iyon. Kat anong kailangan mo? Pumasok si Katrina, may dalang-dalawang tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa mesa ni Dante. Yung paborito mo. Katulad ng tinitimpla ko para sa iyo noong mga panahon na mas simple pa ang lahat. Umupo si Katrina sa silyang nasa harap ng mesa. Lagi kang nakatingin sa bintana, masyado kang nag-aalala sa kanya. Tungkulin ko siya, mabilis na sagot ni Dante, ang kanyang boses ay depensibo. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tungkulin? O baka naman nakakalimutan mo na kung sino talaga ang dapat mong alalahanin? Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang lumang litrato. Si Dante at si Eliza, magkayakap, nakangiti. Naaalala mo ba ang araw na ito? Tanong ni Kat, ito yung araw na sinabi ni Eliza na ikaw lang ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Pinangarap niyo ang lahat, Dante. Isang pamilya. Isang buhay na magkasama. Huwag mong hayaang burahin ng isang babaeng walang alam ang mga pangarap na iyon. Ang bawat salita ni Katrina ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ibinaling niya ang kanyang tingin pabalik sa training ground, kung saan nakita niya si Ara na pinapagalitan na naman ng isang opisyal. Sa pagkakataong ito, si Katrina mismo ang lumabas. Reyes, sigaw ni Katrina, ang boses ay matinis. Hindi ka marunong sumunod sa simpleng utos. Sabi ko, sa kanan. Bobo ka ba? Nakayuko lang si Ara, tumatanggap sa bawat salita. Isang galit na hindi pa naramdaman ni Dante para kay Katrina ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas ng opisina at naglakad papunta sa kanila. Major Velasco, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakal sa ilalim. Nagulat si Katrina, pati na rin si Ara. May problema ba dito? Tanong ni Dante, ang mga mata ay nakatuon kay Katrina. Sir, itong si Reyes po, hindi sumusunod sa instructions. I saw what happened, putol ni Dante. Mali ang utos na ibinigay mo. Ang sabi sa manual, sa kaliwa. Stick to the training manual, Major. Natigilan si Katrina. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit. Yes, sir, sabi niya, napipilitan. Tinalikuran sila ni Dante at bumalik sa kanyang opisina. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, nakita niya ang tingin ni Ara, isang tingin ng pagtataka at, sa unang pagkakataon, isang pahiwatig ng pasasalamat. Ang linggo ay nagpatuloy. Isang araw, ang schedule ay firing practice.
Ang ingay ng mga putok ng baril ay umalingaw sa buong firing range. Isa-isang pumwesto ang mga trainee. Nang si Ara na ang pagkakataon, kitang-kita ni Dante ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang A-16 na rifle. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit nang subukan ni Ara na i-reload ang baril at nagkaproblema ito, hindi na niya natiis. Nilapitan niya ito mula sa likuran. Anong problema? Tanong niya. Sir, naipit po yata, sabi ni Ara, hindi makatingin sa kanya. Pumwesto si Dante sa mismong likuran niya, ang kanyang dibdib ay halos dumikit na sa likod ni Ara. Naramdaman ni Ara ang init ng katawan nito, ang amoy ng kanyang pabango na pinaghalong pulbura at isang bagay na panlalaki. Ang buong mundo niya ay tila huminto. Ang isang kamay ni Dante ay humawak sa baril, habang ang isa naman ay marahang gumabay sa kamay ni Ara. Masyado mong diniinan. Relax. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang tibok ng kanyang puso ay mas malakas pa kaysa sa mga putok ng baril sa paligid. Tumingin ka sa target, bulong ni Dante malapit sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang lid. Huwag mong isipin ang baril. Huwag mong isipin ang ingay. Dahan-dahan, itinapat ni Dante ang baril sa target, kasama ang mga kamay ni Ara. Huminga ka ng malalim. Sumunod si Ara. Damhin mo. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Dante sa kanyang likuran. At saka bumaril. Sabay nilang kinalabit ang gatilyo. Ang putok ng baril ay dumagundong at nakita nilang tumama ang bala malapit sa gitna ng target. Binitawan ni Dante ang baril at humakbang palayo na para bang walang nangyari. Ngunit naiwan si Ara na nakatayo doon, nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kuryenteng gumapang sa buo niyang katawan. Isang lihim na sulyap. Isang lihim na pagdampi. Isang bagay ang nagsisimulang magbago. At pareho nilang alam iyon. Isang Biyernes ng hapon, habang naglilinis ng kanilang mga gamit ang mga trainee bilang paghahanda sa weekend break, isang sundalo ang lumapit kay Ara. Trainee Reyes, may bisita ka sa admin office, sabi nito. Napakunot ang noo ni Ara. Bisita? Sino naman ang bibisita sa kanya dito? Mabilis na pumasok sa isip niya si Dante, ngunit imposible. Hindi iyon ang estilo ng general. Nagpaalam siya sa kanyang platoon leader at naglakad papunta sa admin office, ang puso niya ay may kaunting kaba. Pagpasok niya, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na nakaupo sa waiting area. Si Attorney Gonzaga. Attorney, gulat na tanong ni Ara. Tumayo ang abogado, isang maliit na leather briefcase ang hawak. Binibining Arabella. O dapat ko na bang sabihin, Ginang Salcedo? Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ni Ara. Ano po ang sadya ninyo, attorney? May problema po ba sa samana? Umiling si Attorney Gonzaga. Wala naman. Sa katunayan, kaya ako narito ay dahil may mga natagpuan kaming ilang personal na gamit ng iyong ama habang nililinis ang kanyang lumang opisina sa bahay ninyo sa probinsya. Naalala ko, binili niya sa akin noon na kung mayroon man akong makitang importante, ibigay ko raw sa iyo ng personal. Inilapag ng abogado ang briefcase sa mesa at binuksan ito. Sa loob, may ilang mga lumang medalya, isang pares ng dog tags, at isang maliit na kahon. Ito po, sabi ni Attorney Gonzaga, iniabot ang kahon kay Ara. Hindi ko alam kung ano ang laman niyan, ngunit mukhang mahalaga. Kinuha ni Ara ang kahon na gawa sa Nara. May nakaukit na TCC sa ibabaw nito. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may isang luma at nakatuping sulat. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Kinuha niya ito at nakita kung para kanino ito. Para kay Dante. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang sulat para kay Dante. Mula sa kanyang ama? Bakit hindi ito naibigay? Sige, iiwan na kita, sabi ni Attorney Gonzaga. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Tumawag ka lang kung may kailangan ka. Tumango lang si Ara, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa liham na hawak niya. Nang makaalis ang abogado, umupo siya sa isang sulok ng opisina. Nag-alinlangan siya. Dapat ba niyang basahin? Ito ay para kay Dante. Pribado ito. Ngunit isang malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya.
Ang pangangailangan na maintindihan. Ang pangangailangan na malaman kung bakit ginawa ng kanyang ama ang ginawa nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama, pamilyar at malakas, ay sumalubong sa kanya. Dante, anak. Kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Marahil ay puno ka ng galit at pagtataka kung bakit ko ginawa ang isang bagay na tila isang kalupitan. Ang ipagkasundo ka sa aking kaisa-isang anak, si Arabella. Patawarin mo ako, Dante. Ngunit hindi ko ito ginawa para sa kanya. Ginawa ko ito para sa'yo. Napatigil sa paghinga si Ara. Mula nang mawala si Eliza, nakita kitang unti-unting namamatay sa loob. Nagtayo ka ng mga pader sa paligid mo na mas matibay pa kaysa sa pader ng alinmang kampo militar. Naging isang perpektong general ka, ngunit nawala ang Dante na itinuring kong anak. Ang lalaking marunong magmahal at mangarap. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo, Dante. Noong nawala ang aking asawa, ang ina ni Ara, gumuho rin ang mundo ko. Ibinaling ko ang lahat sa trabaho, sa pagiging sundalo, at sa proseso. Halos hindi ko na malaya na lumalaki na pala ang anak ko nang wala ako sa kanyang tabi. Isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Ayokong mangyari iyon sa'yo. Si Arabella siya ang kabaligtaran mo. Puno siya ng buhay, ng damdamin. Mayroon siyang puso na kayang magmahal ng walang kondisyon. Mahina siya tingnan sa labas, ngunit sa loob, mayroon siyang katatagan na minana niya sa kanyang ina. Ibinibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, Dante. Hindi para itali ka, kundi sa pag-asang siya ang makakapagpagiba ng mga pader na itinayo mo. Sa pag-asang sa pagprotekta mo sa kanya, matututunan mo ring protektahan ang sarili mong puso. Umaasa akong sa kanya, makikita mo ulit ang liwanag. Mahalin mo siya, Dante. Hindi bilang isang tungkulin, kundi bilang isang pagkakataon. Isang pangalawang pagkakataon para muling mabuhay. Nagmamahal. Ang iyong ama-amahan. Ricardo. Bumagsak ang mga luha mula sa mata ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o sama ng loob. Ito ay luha ng pag-unawa. Ang kasal na ito ay hindi isang parusa. Hindi ito isang pagtataksil. Ito pala ay isang regalong nagmula sa pagmamahal. Isang desperadong pagtatangka ng isang ama na iligtas ang dalawang taong pinakamamahal niya. Ang kanyang anak at ang lalaking itinuring niyang anak. Isang bigat ang nawala sa kanyang dibdib, napalitan ng isang damdaming hindi niya panaramdaman para kay Dante. Awa. Pag-unawa. Tinuyo niya ang kanyang mga luha. Tinupin niyang muli ang sulat at itinago sa kanyang bulsa. Kailangan itong makarating kay Dante. Kailangan nilang mag-usap. Hindi na bilang general at trainee o bilang mag-asawang pilit. Kundi bilang dalawang taong binigyan ng isang misyon ng isang taong pareho nilang minahal. Tumayo siya, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanyang pagkatao. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang tao lamang. Nakita niya si Dante na naglalakad sa pasilyo, papunta sa sarili nitong opisina. General, tawag niya, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Lumingon si Dante, ang mukha ay nagtataka kung bakit siya tinatawag. Nilapitan siya ni Ara, ang puso niya ay kumakabog, hindi na sa takot, kundi sa isang kakaibang pag-asa. Hawak niya ang liham sa loob ng kanyang bulsa na parang isang sagradong bagay. Tinitigan niya si Dante, ang mga mata nito na laging puno ng lamig, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking tinutukoy ng kanyang ama, isang lalaking nalulunod sa sarili niyang kalungkutan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit hindi maikakaila ang bigat. Nakatayo si Dante sa gitna ng kanyang opisina, hawak ang sulat. Ang papel ay luma at manipis sa kanyang mga kamay na sanay sa bigat ng baril at bigat ng responsibilidad. Binabasa niya ang bawat salita, at ang bawat salita ay isang malakas na suntok sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ginawa ko ito para sa'yo. Isang pagkakataon para muling mabuhay. Tumingala siya kay Ara na tahimik na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Nakita niya ang pag-unawa sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya pa nakita dati. Ang lahat ng akala niya tungkol sa kasal na ito, isang parusa, isang pabigat, ay biglang nag-iba ng anyo. Hindi ito isang kadena. Isa pala itong tulay. Isang tulay na inilatag ng taong pareho nilang iginagalang.
Naramdaman ni Dante ang paglambot ng isang bagay sa loob niya. Ang galit na matagal niyang kinimkim para kay General Reyes ay napalitan ng isang malalim na pasasalamat. At ang pagtingin niya kay Ara nagbago rin. Hindi niya namalayan na nakatitig na pala siya dito, sinusubukang unawain ang lahat. Ang pagpasok nito sa militar, ang pagtitiis nito ginawa ba nito ang lahat ng iyon dahil Ara, ako di. Magsasalita na sana siya, magtatanong, magpapasalamat, hihingi ng tawad. Ngunit bago pa man niya mahanap ang tamang mga salita, isang nakabibinging tunog ng sirena ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Wii-u! 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 Isang T-Red alert. Isang emergency drill. Otomatikong nagbago ang anyo ni Dante. Nawala ang lalaking naguguluhan, bumalik ang general. Go to your platoon, now, utos niya kay Ara, ang boses ay muling naging matigas at puno ng otoridad. Tumango si Ara, at kahit na may pag-aalangan, mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina. Ang sandali nila ay biglang ninakaw. Habang nagkakagulo ang lahat, may isang taong nanatiling kalmado sa isang sulok. Si Major Katrina Velasco. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagpasok ni Ara sa opisina ni Dante. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dante habang binabasa ang isang pirasong papel. Naramdaman niya ang lupa na unti-unting gumuho sa kanyang paanan. Nawawala na siya sa akin, naisip ni Katrina, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ang babaeng iyon, ang laso na iyon, unti-unti siyang inaagaw. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda, mabilis na pumasok si Katrina sa communication room. Kailangan ko ang mga mapa para sa negatibo 2 drill. Bilis, utos niya sa sundalong naroon. Nang makuha ang mga mapa, palihim niyang kinuha ang mapa na nakatalaga para sa platoon ni Ara. Sa isang mabilis na kilos na sanay, ipinalit niya ito sa isang lumang mapa na may maling coordinates. Itinago niya ang totoong mapa sa ilalim ng kanyang uniforme. Walang nakapansin. Sa field, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Ang drill ay isang simulation, isang importanteng communication device ang kailangang itakas mula sa enemy territory patungo sa isang safe extraction point. Ang bawat platoon ay may kanya-kanyang ruta. Reyes, ikaw ang navigator, utos ng platoon leader ni Ara. Tumango si Ara, kinuha ang mapa at kompas. Puno siya ng bagong kumpiyansa. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. Nagsimula na ang drill. Sinundan ng platoon ni Ara ang ruta sa mapa. Ngunit habang lumalayo sila, napansin ni Ara na hindi tumutugma ang mga landmark sa mapa sa kanilang nakikita. Sigurado ka ba dyan, Reyes? Tanong ng isa niyang kasama. Ito ang nasa mapa, sabi ni Ara, naguguluhan na rin. Pinagkatiwalaan nila ang mapa. At iyon ang kanilang naging pagkakamali. Dinala sila ng mapa sa isang makapal na bahagi ng gubat, malayo sa tamang ruta. At doon, sa isang maliit na sapa na hindi dapat nila daanan, nadulas ang sundalong may dala ng T-communication device. Nahulog ito sa tubig. Kasabay noon, isang malakas na pagsabog ng usok ang sumabog malapit sa kanila, isang T-booby trap na inilagay para sa mga maliligaw. Ang drill ay biglang natapos para sa kanila. Platoon Charlie, you're out. Mission failed, sigaw ng isang training officer sa kanilang radyo. Bumalik sila sa kampo na parang mga basang sisiw, puno ng kahihiyan. Ang sisi ay agad na napunta sa iisang tao. Ang navigator. Si Ara. Anong nangyari? Tanong ni Dante, ang kanyang boses ay isang dagundong ng kulog habang kaharap ang buong platoon. Ang malambot na ekspresyon sa kanyang mukha kanina ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang maskara ng yelo at pagkabigo. Sir, mali po ang mapa, depensa ni Ara. Mali ang mapa? Tanong ni Major Velasco, na biglang sumulpot sa tabi ni Dante. Kinuha niya ang basang mapa mula kay Ara. O baka naman mali ang pagbasa mo. Ito ang standard issue na mapa. Lahat ng ibang platoon nakarating sa destinasyon nila. Kayo lang ang hindi. Ang mga salita ni Katrina ay tumagos na parang mga bala. Tiningnan ni Dante si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ang sandaling pag-unawa kanina ay nabura na, napalitan ng pamilyar na disiplina ng isang general. Ang isang pagkakamali ay isang pagkakamali.
Ang isang kabiguan ay isang kabiguan. At ang kabiguang ito ay naglagay sa panganib sa buong unit. Humarap si Dante sa buong Alpha Company, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, walang bahid ng anumang personal na damdamin. Ang isang sundalo ay dapat na mapagkakatiwalaan. Ang isang pagkakamali, gaano man kaliit, ay maaaring ikamatay ng lahat. Tumingin siya ng diretsyo kay Ara, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang kutsilyo. Dahil sa kapabayaan mo, nalagay sa panganib ang buong unit. You are a liability. Ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa mukha ni Ara, mas masakit kaysa sa anumang pisikal na parusa. Ginawa niya ito sa harap ng lahat. Sa harap ng mga taong gusto niyang patunayan. Sa harap ng babaeng naglagay sa kanya sa bitag na iyon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang tulay na inakala niyang nabubuo na sa pagitan nila ay biglang ginuho ni Dante sa isang salita lamang. Liability. Isang pabigat. Iyon pala ang tingin niya sa kanya. Ang salitang liability ay umalinggao sa isipan ni Ara na parang isang walang katapusang etyo. Hindi niya namalayan na natapos na ang pormasyon. Hindi niya namalayan na dinala na siya ng 2 opisyal sa isang maliit at malamig na silid para sa formal na investigasyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamamanhid, isang malamig na kumot na bumabalot sa kanyang puso na basag na basag. Ang sakit ay mas malala pa kaysa sa mga linggo ng pagwawalang bahala. Mas masakit pa kaysa sa hiwalay na kwarto at sa katahimikan sa hapagkainan. Dahil sa isang saglit, sa loob ng opisina ni Dante, umasa siya. Nakakita siya ng isang siwang ng liwanag. At si Dante mismo ang nagsara nito sa isang marahas na paraan. Trainee Reyes, sabi ng investigador, ang kanyang boses ay walang pasensya. Ulitin ko ang tanong. Inamin mo bang ikaw ang may hawak ng mapa at kompas? Tumingin si Ara sa opisyal. Opo, sir. Pero ano? Mali po ang mapa. Sigurado po ako. Hindi po tumutugma ang mga landmark. Nagkatinginan ang 2 investigador at umiling. Lahat ng platoon, iisang batch ng mapa ang gamit. Galing lahat sa negatibo 2. Bakit kayo lang ang naligaw, Trainee Reyes? Bakit ikaw lang ang nagsasabing mali ang mapa? Anong isasagot niya? Dahil may galit sa akin si Major Velasco. Dahil asawa ako ng general? Walang maniniwala sa kanya. Isa lang siyang trainee. Isa lang siyang pabigat. You are a liability. Napayuko na lang siya. Wala na po akong idadagdag, sir. Okay, makakaalis ka na. But you are confined to barracks until further notice. Tumayo si Ara, ang mga binti ay parang halaya. Paglabas niya ng silid, nakasandal sa pader si Major Katrina Velasco, naghihintay na parang isang buitre. Ara, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. I'm so sorry for what happened. Alam kong ginawa mo ang lahat. Tiningnan lang siya ni Ara. Lumapit si Katrina, bumulong na sila lang ang makakarinig. Sinabi ko na sayo, hindi ka para dito. Hindi umimik si Ara. Gusto na lang niyang umalis. This is a world of sacrifice. A world for real soldiers, pagpapatuloy ni Katrina, isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mga sundalong tulad ni Eliza. Hindi ito para sa lahat. Ang pagbanggit sa pangalan ni Eliza ay ang huling patak. Tinalikuran ni Ara si Katrina at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay mabigat. Kasabay ng kanyang paglalakad ang pagpatak ng ulan. Dahan-dahan sa simula, tapos ay lumakas, na parang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Hindi niya inalintana. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang uniforme, ang kanyang buhok. Hinayaan niyang hugasan ng ulan ang kanyang mukha, para itago ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Habang naglalakad siya pabalik sa barracks, naramdaman niya ang mga tingin. Mga tingin ng pagkutya. Mga tingin ng sisi. Siya ang dahilan kung bakit napagalitan ang buong platoon. Siya ang pabigat. Pumasok siya sa kanilang tulugan. Tahimik ang lahat. Ang kanyang mga kasama ay umiiwas ng tingin. Umupo siya sa kanyang higaan, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Isang kabiguan. Iyon siya. Nabigo siya bilang isang anak. Ang liham ng kanyang ama ay isang misyon para iligtas si Dante.
Ngunit ano ang ginawa niya? Lalo lang niyang itinulak palayo ang lalaki. Binigo niya ang huling kahilingan ng kanyang ama. Nabigo siya bilang isang asawa. Sinubukan niyang pumasok sa mundo ni Dante, ngunit ang tanging nagawa niya ay maging isang kahihiyan. Isang pabigat sa pangalan nito. Isang liability. At nabigo siya bilang isang sundalo. Ang unipormeng ito, na inakala niyang magiging simbolo ng kanyang lakas, ay naging simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Lahat ng pinaghirapan niya. Ang pagod. Ang sakit ng katawan. Ang pagtitiis. Lahat ay walang saysay. Nawala na ang lahat. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang magligpit ng kanyang mga gamit. Ang bawat damit na tinutupi niya ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkatalo. Mula sa isang maliit na compartment ng kanyang bag, kinuha niya ang isang papel. Ang withdrawal form, kinuha niya ang isang ballpen, at sa nanginginig na kamay, pinirmahan niya ito. Arabella Reyes Salcedo. Isinulat niya ang pangalan na dapat sana'y magbubuklod sa kanila, ngunit ngayon ay simbolo ng kanilang paghihiwalay. Inilapag niya ang pirmadong papel sa ibabaw ng kanyang unan. Napatingin siya sa bintana. Mula doon, sa gitna ng malakas na ulan, tanaw niya ang isang ilaw na nanggagaling sa isang gusali sa di kalayuan. Ang opisina ni General Dante Salcedo. Ang opisina kung saan, ilang oras lang ang nakalipas, naniwala siyang may pag-asa pa. Tinitigan niya ang liwanag na iyon, ang tanging liwanag sa madilim na gabi. Isang pamilyar na boses ang umalinggaw sa kanyang isipan. Ang boses ni Katrina. Ang mga bulungan ng kanyang mga kasama. Ang malamig na boses ni Dante. Hindi ka para dito. Pabigat lang yan. You are a liability. Napayuko siya, at sa isang bulong na halos kainin ang tunog ng ulan, sumuko siya. Siguro tama nga sila. Hawak na ni Ara ang kanyang bag. Ang huling hakbang na lang ay ang lumabas ng pinto, iwanan ang lahat, at tanggapin ang pagkatalo. Ngunit habang papunta siya sa pintuan, narinig niya ang dalawang sundalo mula sa logistics unit na nag-uusap sa pasilyo. Hindi sila nakatingin sa kanya, abala sila sa pagbubuhat ng isang kahon ng mga supply. Grabe yung nangyari kanina, no, sabi ng isa. Kawawa naman yung pletoon Charlie. Dahil lang sa isang mapa. Nga, sagot ng pangalawa. Pero alam mo, ang weird kanina. Bago mag-grill, si Major Velasco mismo ang kumuha ng mga mapa sa amin. Nagmamadali. Usually, yung mga staff sergeant lang ang gumagawa nun. Talaga? Bakit daw? Ewan. Sabi niya special instruction daw mula kay General. Pero nung tinanong ko yung aide ni General, wala naman daw utos na ganoon. Baka may sariling trip lang si Maam. Ang simpleng usapan na iyon ay parang isang malakas na kulog na gumising sa nananahimik na diwa ni Ara. Si Major Velasco mismo ang kumuha. Special instruction daw mula kay General. Wala naman daw utos na ganoon. Nanigas si Ara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang pagkapahiyan niya sa putikan. Ang pagbanggit ni Katrina sa pangalan ni Eliza. Ang peking pag-aalala nito kanina. Hindi ito pagkakamali. Ito ay sinadya. Isa itong patibong. At nagtagumpay ito. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Ara. Mas mainit at mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Ang apoy ng galit. Hindi galit kay Dante. Kundi galit sa babaeng naglaro sa kanilang lahat. Bumalik siya sa loob ng barracks. Kinuha niya ang withdrawal form na nasa ibabaw ng kanyang unan at sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso. Hanggang sa maging maliliit na konfeti ng pagsisisi at bagong determinasyon. Hindi. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Hindi siya ang talunan dito. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Ang natira ay ang anak ni General Ricardo Reyes. Ang asawa ni General Dante Salcedo. At isang babaeng hindi napapayag na tapak-tapakan. Kailangan niya ng ebidensya. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala, palihim na nagpunta si Ara sa supply depot. Ginamit niya ang rason na kailangan niyang kumuha ng bagong pares ng medyas.
Doon, nakita niya ang isa sa mga sundalong narinig niya kagabi. Si Corporal Jimenez. Corporal, bati ni Ara, isang ngiti ang pilit niyang pinakawalan. Grabe yung ulan kagabi, no? Basang-basa tuloy mga gamit namin. Ay, nga po, ma'am, ay train Reyes pala, nahihi ang sabi ng sundalo. Pwede bang magtanong, sabi ni Ara. Nung kinuha ni Major Velasco yung mga mapa kahapon, napansin mo ba kung may kakaiba? Kahit ano. Nag-isip ang sundalo. Wala naman po ah. Teka. Meron pala. Nung inaabot niya sa akin yung request form, may mansa ng itim na tinta yung manggas ng uniforme niya. Parang galing sa nag-leak na ballpen. Tinanong ko pa nga kung okay lang siya, sabi niya okay lang daw. Tinta. Nagpasalamat si Ara at umalis, ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa ginawa niya sa training. Tinta. Saan pwedeng manggaling ang tinta? Sa isang opisina. Sa isang lugar kung saan may mga papel at ballpen. Ang storage room ng ACE ay -2. Ang pinagkukunan ng mga mapa. Kinailangan niyang maghintay hanggang gabi. Nang sigurado siyang wala ng tao, naglakad siya papunta sa -2 building. Nakasara ang pinto, pero may isang maliit na bintana sa likod na medyo sira ang lock. Gamit ang isang alambre na nakuha niya, nagawa niyang buksan ito. Pumasok siya sa madilim na silid, ang tanging liwanag ay galing sa kanyang cellphone. Ang silid ay puno ng mga filing cabinet at mga estante ng mga nakarolyong mapa. Hinanap niya ang seksyon para sa training maps, archived. Nagsimula siyang maghalungkat. Hinahanap niya ang mapa na dapat ay para sa kanila. Ang mapa na may tamang coordinates. At pagkatapos ng halos kalahating oras, nakita niya ito. Nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang folder. Ang mapa ng Platoon Charlie. At sa gilid nito, sa puting bahagi ng papel may isang maliit na mansa ng itim na tinta. Katulad ng sinabi ni Corporal Jimenez. Ito na ang ebidensya. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit habang ililigpit na niya sana ang lahat, isang bagay pa ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang bowl na gawa sa metal, nakasuksok sa pinakasulok ng silid. May stencil na nakasulat dito, Personal Effects, is Santiago. Eliza. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, binuksan niya ito. Sa loob, may mga uniforme, ilang mga libro at isang maliit, leather-bound na diary. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Eliza ay elegante at bilog. Mga entry tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang pangarap na maging isang sundalo, at tungkol kay Dante. Puno ito ng pagmamahal. Binuklat niya ito hanggang sa mga huling pahina. Ang mga huling entry bago ang kanyang huling misyon. October 12. Nag-usap kami ni Kat parang nag-aalala siya sa relasyon namin ni Dante. Hindi ko maintindihan. Masyado siyang protective kay minsan, parang higit pa sa isang kaibigan. Binuklat pa niya. Ang huling-huling entry. October 14 na. 2 days before the mission. Katrina is getting possessive of Dante. Her jealousy it scares me sometimes. Sinabi niya sa akin kanina na dapat mas ingatan ko daw si Dante. Na marami daw nagkakagusto sa kanya. Ang paraan ng pagkakasabi niya may kakaiba. May malamig. Sana, guni-guni ko lang. Napaupo si Ara sa sahig, ang diary ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Hindi lang pala ito tungkol sa kanya. Hindi lang ito simpleng inggit. Ito ay isang bagay na mas malalim. Mas madilim. At mas matagal nang nangyayari. Ang katahimikan sa opisina ni Dante ay mas mabigat kaysa sa anumang katahimikan na naranasan niya. Ang mga salitang binitawan niya kay Ara, "You are a liability," ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, bawat ulit ay may kasamang kirot ng pagsisisi. Galit. Pagkabigo. Iyon ang naramdaman niya kanina. Galit dahil sa isang saglit, pinaniwalaan niya ang sinabi ng liham. Pagkabigo dahil sa isang saglit, umasa siyang nagbago na si Ara. At ang kabiguan na iyon ay mas masakit. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang galit ay napalitan ng isang malamig na pagdududa. Bakit si Ara lang? Bakit ang Platoon lang niya? Kilala niya si Ara. Maaaring baguhan ito, ngunit hindi ito pabaya. Hindi ito tanga.
May mali. Tumayo siya. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang malaman ang buong kwento, hindi bilang general, kundi bilang asawa niya. Naglakad siya palabas ng opisina, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mailayunin. Ang kanyang destinasyon, ang barracks ng mga babaeng trainee. Nanginginig na isinara ni Ara ang diary. Ang kanyang isipan ay isang nag-aalab na bagyo. Ang mga piraso ng katotohanan ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang inaasahan. Hawak niya ngayon ang lahat. Ang mapa na may mansa ng tinta. Ang diary ni Eliza. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang harapin si Katrina. Ngayon na. Mabilis siyang lumabas ng Fe negatibo 2 building. Nakita niya si Katrina na naglalakad mag-isa sa isang madilim na pasilyo, papunta sa parking lot. Ito na ang pagkakataon niya. Major Velasco, tawag ni Ara, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Lumingon si Katrina, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Reyes, akala ko ba confined to barracks ka? Gusto mo bang madagdagan ang kaso mo? Gusto kong mag-usap tayo, sabi ni Ara, huminto siya ilang talampakan mula kay Katrina. Wala na tayong dapat pag-usapan. Natalo ka na. Umalis ka na lang ng tahimik, sabi ni Katrina, tatalikod na sana. Let's talk about Eliza, sabi ni Ara. Natigilan si Katrina. Dahan-dahan itong lumingon, ang ngiti ay naglaho sa kanyang mukha. Anong sinasabi mo? Ang diary niya, sabi ni Ara, itinaas ang maliit na leather-bound na libro. Nasa akin. Pati na rin ito. Itinaas niya ang totoong mapa ng Platoon Charlie. Ang mapa na may mansa ng tinta, katulad ng tinta sa manggas mo kahapon. Ang mukha ni Katrina ay namutla. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho, napalitan ng purong galit. Paano? Hindi na mahalaga kung paano, putol ni Ara. Ang mahalaga, alam ko na. Ikaw ang nagpalit ng mapa. Ikaw ang naglagay sa amin sa kapahamakan. Bakit mo ginawa to, Kat? Tumawa si Katrina, isang tawang puno ng pait at kabaliwan. Bakit? Dahil hindi ka nababagay dito. Hindi ka nababagay sa kanya. Si Dante ay para sa mga taong katulad namin ni Eliza. Mga sundalo. Hindi para sa isang batang mayaman na naglalaro lang. Hindi ito laro para sa akin, sigaw ni Ara. At hindi rin ito tungkol sa pagiging sundalo. Ito ay tungkol sa'yo. Sa inggit mo. Sa pagnanasa mo kay Dante. At ano naman kung ganoon nga, sigaw ni Katrina pabalik. Mas may karapatan ako sa kanya. Ako ang laging nandyan para sa kanya. Ako ang nakakaintindi sa kanya. Ako ang dapat na minahal niya, hindi si Eliza. Papalapit na si Dante sa dulo ng pasilyo nang marinig niya ang mga sigaw. Ann! Ang boses ni Ara. At ang boses ni Katrina. Huminto siya sa isang madilim na sulok, nakikinig, ang kanyang puso ay nagsimulang dumagundong. Ako ang dapat na minahal niya, hindi si Eliza. Ang mga salitang iyon ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Dante. Kaya mo ginawa iyon, tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Kaya mo siya pinahamak. Isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang isang pag-amin na sumira sa mundo ni Dante sa pangalawang pagkakataon. Ako nga, hiyaw ni Katrina, ang kanyang boses ay basag sa galit at matagal ng kinikimkim na sakit. Ako ang nagbigay ng maling impormasyon sa unit ni Eliza. Sinadya ko. Akala ko, kapag nawala siya, ako na ang makikita ni Dante. Ako na ang mamahalin niya. Pero hindi. Kahit sa kamatayan, si Eliza pa rin. At pagkatapos, dumating ka. Isang walang kwentang kapalit. Ginawa ko yon dahil dapat ako ang nasa pwesto niya. Ako ang nararapat para sa'yo, Dante. Hindi na nakagalaw si Dante. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pagkamatay ni Eliza, hindi ito isang aksidente. Hindi ito kasalanan niya. Ito ay isang pagpatay. At ang salarin ay ang babaeng itinuring niyang kaibigan sa loob ng maraming taon. Lumabas siya mula sa anino. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa lahat. Tumingin si Katrina sa kanya, ang mukha ay puno ng takot at pagkabigla. Tumingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang likod ay tuwid pa rin, hawak ang mga ebidensya.
Lumakad si Dante papalapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Nilagpasan niya si Ara at huminto sa harap ni Katrina. Tinitigan niya ito, ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang anumang emosyon. Isang nakakatakot na kawalan. Tumingin siya sa babaeng pinakasalan niya, ang babaeng sinigawan niya, ang babaeng tinawag niyang pabigat. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay tumayo at lumaban para sa katotohanan. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Katrina. At sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Bakit? Ang tanong na bakit, ay nanatiling nakalutang sa hangin, walang sagot. Hindi na kailangan ng sagot. Ang pag-amin ni Katrina ay sapat na. 2 sundalo mula sa military police ang dumating. Walang salitang binigkas, ngunit ang kanilang mga kilos ay mabilis at episyente. Pinusasan nila si Katrina na hindi na lumaban. Siya'y parang isang manikang basag, ang lahat ng lakas at kasamaan ay nawala na, napalitan ng isang basyong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Habang dinadala siya palayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Dante, puno ng isang kahabag-habag na pagsusumamo. Ngunit hindi siya tiningnan ni Dante. Ang tingin niya ay nasa malayo, tila nakatingin sa isang nakaraang hindi na maibabalik. Nang mawala na sila sa pasilyo, naiwan si Ara at Dante sa isang nakabibinging katahimikan. Ang dayari at ang mapa ay nasa sahig pa rin, mga pisikal na katibayan ng isang malagim na katotohanan. Si Ara ang unang kumilos. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pumasok tayo sa opisina ko, sabi ni Dante sa wakas, ang kanyang boses ay garalgal, tila pagod na pagod. Sumunod si Ara. Pumasok sila sa opisina at isinara ni Dante ang pinto. Ang silid na dati simbolo ng kanilang pagitan ay naging isang kanlungan mula sa kaguluhan sa labas. Umupo si Dante sa kanyang silya, ngunit hindi tulad ng isang general. Umupo siya na parang isang ordinaryong tao na pinabagsak ng bigat ng mundo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Nanatiling nakatayo si Ara malapit sa pinto, hindi sigurado sa kanyang lugar. Ilang minuto ang lumipas. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Akala ko di. Nagsimulang magsalita si Dante, ang boses ay muffled. Sa loob ng maraming taon akala ko, kasalanan ko. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay hindi na malamig. Ang mga ito ay puno ng isang sakit na hindi pa nakikita ni Ara dati. Ang mga ito ay basang-basa. Ang desisyon ko, ang utos ko, iyon ang pumatay sa kanya. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig. Gabi-gabi, pinapatay ko siya ulit sa isip ko. Gabi-gabi, dinadala ko ang bigat na iyon. Kaya isinara ko ang lahat. Dahil kung wala akong pakialam, wala akong masasaktan. At walang makakasakit sa akin. Dahan-dahang lumapit si Ara sa mesa. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, sabi ni Dante, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Niligtas mo ako, Ara. Niligtas mo ako sa isang kasalanang hindi naman pala sa akin. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Dante, isang luhang kumakatawan sa maraming taon ng pagdurusa. Pero hindi nito binubura ang lahat ng ginawa ko sa'yo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang pagwawalang bahala ko. Ang mga masasakit na salita. Ang tawagin kang liability. Ang salitang iyon ay parang isang hiwa sa puso nilang dalawa. Patawarin mo ako, Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Patawarin mo ako sa pagiging isang duwag. Hindi sumagot si Ara. Lumakad siya paikot sa mesa at huminto sa tabi niya. At sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Dante. Isang simpleng pagdampi, ngunit puno ng kahulugan. Tumingala si Dante sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Noong una, pumasok ako dito para patunayan ang sarili ko sa'yo. Para ipakita na hindi ako mahinang sabi ni Ara. Pero habang tumatagal, naintindihan kong hindi pala tungkol sa'yo ang laban na to, ito ay tungkol sa akin. Sa paghahanap ng sarili kong lakas. Kinuha ni Dante ang kamay ni Ara na nasa kanyang balikat. Hinawakan niya ito ng mahigpit, na parabang ito ang tanging bagay na totoo sa mundong biglang gumuho.
Ang liham ng papa mo, sinabi niyang binigay kanya sa akin para bigyan ako ng pangalawang pagkakataon, sabi ni Dante. Pero huli na yata. Masyado na kitang nasaktan. Umiling si Ara. Hindi pa huli ang lahat. Tinitigan ni Dante ang kanilang mga kamay na magkahawak. Sa lahat ng ginawa mo, sa tapang mo, sa pagtitiis mo sa akin, nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Isang bagay na kinatatakutan ko. Huminga siya ng malalim. Ara, mahal kita. Ang tatlong salitang iyon ay lumabas, hindi na bilang isang utos o isang formalidad, kundi bilang isang mahinang pag-amin. Isang pagsuko. Hinayaan ni Ara na bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa sakit. Ang mga ito ay luha ng pagpapagaling. Luha ng pag-asa. Hindi siya nagsalita. Hinila niya ang kanyang kamay, ngunit para lang gamitin ang dalawang kamay niya para hawakan ang mukha ni Dante. At marahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ng general gamit ang kanyang hinlalaki. Sa kilos na iyon, mas marami pa siyang sinabi kaysa sa anumang salita. Sinabi niyang, naiintindihan kita. Sinabi niyang, pinapatawad na kita. At sinabi niyang, mahal din kita. Lumipas ang ilang buwan. Ang malamig na hanging dala ng Disyembre ay nagsisimula ng maramdaman, ngunit sa loob ng kampo, isang kakaibang init at sigla ang naroroon. Araw ng pagtatapos. Nakatayo si Arabella sa hanay kasama ang kanyang mga kasamahan sa Platoon Charlie. Ang kanilang mga unipormeng pang-training ay napalitan na ng isang malinis at plansadong unipormeng formal. Ang lahat ay nakangiti, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki at saya. Hindi na siya ang asawa ng general. Hindi na siya ang pabigat. Siya na ngayon si Private First Class Reyes. Isa sa kanila. Ang kanyang mga dating pag-aalinlangan ay napalitan ng respeto, at ang mga bulungan ay napalitan ng mga biruan at tawanan. Natagpuan niya ang kanyang lugar. Sa entablado, ang panauhing pandangal ay tumayo para magsalita at igawad ang mga sertipiko. Si General Dante Salcedo. Ang kanyang presensya ay kasing tikas pa rin ang dati, ngunit may nagbago. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala na. Ang kanyang mga ngiti, na dati kasing bihira ng ulan sa disyerto, ay mas madalas ng masilayan. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. At nang dumating ang kanyang pagkakataon. Private First Class Arabella Reyes Salcedo. Naglakad si Ara papunta sa entablado, ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng kumpiyansa. Huminto siya sa harap ng kanyang asawa. Kinuha ni Dante ang sertipiko. Ngunit bago niya ito iabot, tinitigan niya muna si Ara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pagmamahal na hindi na niya sinusubukang itago. Congratulations, Private, sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Thank you, sir, sagot ni Ara, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inabot ni Dante ang sertipiko, at kasabay ng pag-abot niya, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Ara. Isang maikling pagdampi, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang pangako. Isang linggo pagkatapos ng graduation, nagpunta sila sa isang lugar na pareho nilang kailangang bisitahin. Ang sementeryo. Magkahawak kamay silang naglakad sa mga hilera ng mga puting krus hanggang sa marating nila ang puntod ni General Ricardo Reyes. Inilapag ni Ara ang isang palumpon ng mga puting bulaklak sa paanan ng lapida. Hi, Papa, mahinang sabi niya. Tapos na po ako. Sana, proud po kayo sa akin. Tumayo si Dante sa tabi niya, ang kanyang isang kamay ay marahang humahaplo sa likod ni Ara. Tumingin siya sa pangalan na nakaukit sa malamig na bato. Salamat, sir, sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng respeto at pasasalamat. Salamat sa tiwala. Tinupad niyo ang pangako niyo. Hindi niyo ako sinukuan. Huminga siya ng malalim. At ibinigay niyo sa akin ang buhay ko pabalik. Tumingin siya kay Ara, na nakatingin na rin pala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, sa harap ng taong nag-ugnay sa kanila, naramdaman nila ang isang kapayapaan na matagal nilang hinanap. Nagsimula na silang maglakad palayo, ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang paligid. Kamusta na pala si Major Velasco? Tanong ni Ara. Nahatulan na, sagot ni Dante. Dishonorably discharged. At habang buhay na pagkakakulong. Justice has been served.
Tumango si Ara. May isang bahagi sa kanya na naaawa pa rin kay Katrina, isang babaeng nilamon ng sarili niyang obsesyon. Huminto sila sa harap ng kanilang sasakyan. Bago sumakay, hinawakan ni Dante ang mga kamay ni Ara. Noong gabing iyon sa opisina ko sinabi kong mahal kita, sabi niya. Pero hindi ko pa narinig mula sa'yo. Ngumiti si Ara. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Dante. Hindi mo ba naramdaman? Gusto kong marinig. Mahal kita, Dante, sabi ni Ara, malinaw at walang pag-aalinlangan. Mahal kita, hindi dahil asawa kita o dahil general ka. Mahal kita dahil ikaw si Dante. Ang lalaking nakita ko sa likod ng mga pader na itinayo mo. Hindi na napigilan ni Dante ang sarili. Marahan niyang inilapit ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, hinalikan niya ang kanyang asawa. Hindi ito isang halik ng obligasyon, kundi isang halik ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng isang bagong simula. Bumalik sila sa mansyon, ang bahay na dati isang kulungan para kay Ara at isang museo ng kalungkutan para kay Dante. Ngunit ngayon, iba na. Pagpasok nila sa malaking pinto, hindi na sila naghiwalay ng landas. Hindi na sila pumasok sa magkaibang silid. Magkahawak kamay, sabay silang pumasok sa iisang pinto. Ang master's bedroom. Ang bahay ay hindi na malamig. Ang mga pasilyo ay hindi na malungkot. Ito na ngayon ay isang tahanan. Sa wakas, natagpuan ng general ang kanyang puso. At sa puso na iyon, natagpuan niya ang kanyang tahanan.